Jesus. When I am alone, oh, when I am alone, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito in the book of Exodus chapter 24 verses 15 hanggang 18. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, Lessons from the Period of Waiting. Hindi ko po alam kung ano yung hinihintay natin kung tayo ay nasa panahon ng pagkainip sa mga bagay na nangyayari at kung ganun po ang ating kalagayan ngayon, maybe this message is for you. Ang talata po natin ngayong umaga matatagpuan po in the book of Exodus 24:15 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Then Moses went up into the mountain, and a cloud covered the mountain. The glory of the Lord abode on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And on the 7th day, he called to Moses out of the midst of the cloud. The sight of the glory of the Lord was like a consuming fire on the top of the mountain in the eyes of the children of Israel. And Moses went into the midst of the cloud as he went up into the mountain, and Moses was on the mountain 40 days and 40 nights. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, alam niyo po ba yung prayer ng American? Ito po yung American prayer at I don't know if you have heard of this. Ang laman po ng prayer ganito. Madalas sabi nila, Lord, give me patience and I want it right now. Mga minamahal na mga kapatid, patience is not a virtue our society seems to favor. Kung meron pong isang bagay na ayaw po natin ay ang maghihintay. We live in a world of frozen microwavable dinners. Gusto po natin mabilisan. Gusto po natin instant. We have instant coffee, instant powdered milk, instant juice, instant cameras. No, yung dati po, mga kapatid, naalala ko nung araw pag wala kang camera, konti lang ang picture mo. Alam niyo po mga kapatid, dahil po sa kamahalan ng magkaroon ng camera nung araw, ay talaga namang bilang na bilang yung mga pictures na meron kami nung kami maliliit In fact, wala po akong matandaan na picture ko nung ako'y bata.
Dahil hindi priority ang magpalitrato nung araw hindi po ba? Dahil uunahin mo muna yung pambayad sa bills o pambili ng pagkain kaysa bumili ka ng pampalitrato. Kaya wala po akong picture nung bata ako. Ngayon po, kaya ako ay make it a point na mag-ipon ng mga memories sa pamamagitan ng litrato. Kaya picture po ako ng picture yung nagsimula ang simbahan dito sa Winnipeg. Kung gusto niyo pong malaman yung mga kasaysayan, karanasan ng Winnipeg Unida from 2012 nang dumating ako rito hanggang ngayon, puntahan nyo lang yung Facebook ko. Makikita nyo po yung mga litrato ng transformation ng mga itsura ng mga miyembro at pati na po yung transformation ng mukha at edad ng inyong lingkod. Dumating kami ng 2012, si Baruroy ko, yung aking bunso, ay napakaliit pa nun. Naku po, ngayon binata na ho. So makikita nyo po yan sa transformation ng mga pictures. Bakit po? Kasi maging ang camera ngayon, lahat meron. Kaya po lahat ng event ng mundo ngayon, hindi ka po pwedeng magpaloko-loko. Pag may ginagawa kang kalokohan sa labas ng kalye, mapipicturean o mabibidyohan ka. Dahil everybody has a phone and everybody has cameras. So dahil po rito, talagang napakabilis ng takbo ng mundo. We have cameras, gusto natin. Lahat hindi na naghihintay. Merong pag gusto mo ng mabilis na biyahe, may freeway. Kapag gusto mo ng mabilihang pamamalengke, huwag kang bibili ng marami, pumila ka sa express lanes. Merong mga fast food chains, kaya nga po fast food, ibig sabihin, mabilisang pagkain ang kailangan, kaya mabilisang pila. No? Meron po ngayon mga curbside pickups. Ngayon ko lang po narinig yung mga term na yon. No? Dahil po sa pandemic, bawal pumasok sa mga store, ay tatawag ka lang at merong curbside area doon sa parking lot at doon mo pipick upin kung ano yung binili mo. Meron po ngayon mga food deliveries at mabilis, no? Pag tumawag ka, saglit lang, eto na, magbabaser sa pintuan mo, iiwanan yung pagkain mo doon. Ang bibilis nitong mga food services na ito. Ang cellphone, no po, napakabibilis. No po, we have smartphones. Dati po ang cellphone talagang man Jurassic. Ngayon po nakakausap mo yung cellphone mo. Meron kang gustong itanong, sasagutin ng cellphone mo. Sabihin mo lang yung salitang okay Google or okay Siri or whatever. So ayan, bumukas po tuloy yung Google ko. Sinabi ko lang na okay Google. So kung ano po yung command, sasabihin sa'yo, magtanong ka po kay Google, sasagutin ka. Minsan boses pa. Itanong mo lang yung definition ng isang bagay, sasabihin pa sa'yo. Ganun kabibilis. Ang internet natin napakabilis. Dati po dial up. Ewan ko kung inaabot nyo pa yung dial up. Pero yung mga kaidarin ko, alam po nila yon. Kukonekta ka sa nakakonekta ka sa linya ng telepono, walang pwedeng tumawag sa'yo sa landline hanggat nakasaksak yung linya na yon doon sa yung computer o sa yung laptop. Tapos bibili ka ng prepaid card, tapos nakalagay doon dial up, ipapasok mo po yon para kumonekta sa internet. Ganun po ka Jurassic nung araw. Pero ngayon po mga kapatid, 40 Mbps na, ayaw pa ng mga bata. Gusto pa nila yung ngayon 75 Mbps, ayaw pa ng speed. Ang gusto po nila ngayon yung mga 200 Mbps o meron pa ngayon 1 gig na yata ho. Ang bibilis ho ng internet. At talaga ho, may mga 5G, kung ano-ano pa na klase ng internet speed. Ayaw po natin kasi ng mabagal. Alam niyo po, ang pasensya ay isa sa character traits na napakahirap matutunan. Napakabilis po ng takbo ng mundo na tila ang lahat nagmamadali. Ang pasensya ang isang bagay na hindi natin gustong taglayin sa ating buhay. And as I was reading through the passage ngayong umaga, dinala po ako ng Diyos sa Exodus kay Moses. At nakita ko po yung kasaysayan ni Moses nang siya ay makipagtipan sa Diyos sa Mount Sinai. Alam niyo po, ayon sa talata, Moses waited for 6 entire days before the Lord spoke to him. Can you imagine, nandun na siya sa bundok ng 6 na araw. Walang pagsasalita ang Diyos, hindi kumikibo ang Diyos, inutusan lang siya ng Diyos na umakyat sa bundok at hintayin siya doon. Pero yung period of waiting na yon, mga kapatid, 6 days. Siguro po kung ako yon, Lord, magsasalita ka pa ba? Makabalik na uli doon sa baba at marami akong trabaho doon. Minsan ganun po tayo
Ayaw natin ng aabalahin tayo. Ayaw natin ng aagawin ng iba yung ating oras dahil gusto nating maging productive sa ginagawa natin. At ganun din tayo kahit sa Diyos. Yung paghihintay ay hindi natin virtue. So ano po nangyari? Kinausap ng Diyos si Moses after 6 days. On the 7th day, nun lang nagsalita ang Diyos. At ang sabi ng talata, ano po sabi ng talata? For 40 days na natili si Moses sa ibabaw ng bundok ng Sinai. So he had to patiently wait for the Lord for 6 days bago sila nagkausap. Mga kapatid, truth, sabi nga po dyan, sabi ni Henry Nouwen, waiting is a period of learning. The longer we wait, the more we hear about Him for whom we are waiting. Ang paghihintay daw po ay panahon ng pagkatuto. Ang haba ng paghihintay ay ang haba rin at dami ng mga matututunan natin sa ating hinihintay. Truth be told, most of life is waiting. Aminin man natin o hindi, ang hindi matutong maghintay ay mapag-iiwanan ng maraming oportunidad. Waiting for an opportunity is what we need to develop in our life. Importante po ito mga kapatid kasi po ang buong panahon naman ng buhay natin ay paghihintay. Hindi po ba? Doctor's appointment lang, kailangan mo maghintay. Po? Waiting for graduation to happen. No? Yung pagpasok, yung bago ka pumasok sa eskwela, paghihintay yon. Pero yung makapasok at nag-aaral para matapos ay kailangan maghintay. Maghintay para dumating sa kolehiyo at matapos ang kolehiyo. Waiting, then after the college, waiting for your first job offer. Waiting to see if the bank will approve your loan. Waiting for the right time to start a family. Waiting for everything. Even for your test result or kung ano man ang hinihintay mong resulta ng test result ng kalusugan at kung ano-ano pa. At minsan mga kapatid, talagang kailangan nating maghintay. Kailangan nating pagpasensyahan ang mga mahal natin sa buhay. Dahil hindi naman tayo perpekto, hindi sila perpekto, ikaw man din. Kaya kailangan nating magpasensyahan sa isa't isa. Kailangan mo maghintay kung sino ang tamang taong ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung sino ang iyong mapapangasawa at makakasama habang buhay. Kung saan ka bibili ng bahay, kailan ka bibili ng bahay, lahat ng bagay ay paghihintay. Even the answer to your prayers. No, you need to wait for God to answer your prayer. So totoo po 'yon. Most of life is waiting. Second, waiting is one of the hardest parts of the Christian life. Amen po ba? Hindi po yung mga trials, hindi yung mga problema, hindi yung mga testings, hindi yung mga sufferings. One of the hardest parts of the Christian life ay yung maghintay. Lalo na nga kung nasa problema ka, kailan matatapos ang problema? Lalo kung nasa karamdaman ka, kailan ka gagaling? Lalo kung may conflict sa relationship, kailan magkakasundo? At kung ano-ano pa, yung mga sagot sa kailan ay usapin ng waiting. Thousands act who cannot wait. We all want to be quick in everything we do. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, lahat ng bagay sa buhay na ito, minsan kailangan munang dumating yung pagkakataon na tumigil ka dahil red light at maghintay na matapos ang red light para ito ay mag-green. Hindi po ba? Bago dumating doon sa punto na kailangan kang humayo, tumungo, magpatuloy, may panahon na kailangan tayong maghintay. Over and over again, God's people were told to wait. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, napakaraming talata sa Bible on waiting. Gusto niyo po bang magbasa tayo muna? Psalms 27 verse 14. Ano po ang sabi diyan? Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Parang redundant na po yung passage na yan. Ano po? Ilang beses binanggit yan yung katagang wait for the Lord. Ano po? Pero hindi po redundant yung sentence na yan. Yan po ay reiteration. Pagbibigay diin sa katotohanan na ang paghihintay ay dapat ginagawa. Wait for the Lord and take heart and wait for the Lord.
Psalms 37 verse 7, ano po ang sabi diyan? No, be still before the Lord and wait patiently for Him. When we are tempted to take matters into our own hand, God wants us to wait. Proverbs 20 verse 22, ano po ang sabi diyan? Sabi po ng Proverbs, do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord and He will deliver you. No, yan po may kinalaman sa pagganti. No, may kinalaman po sa pagbawi. No po, yung gusto mo to get even. And sabi ng Panginoon, wag kang padalos-dalos. No? Hintayin mo ang deliverance ng Panginoon. Sa Isaiah 30 verse 18, ano po ang sabi diyan? For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. So ito po may kinalaman uli sa paglalapat ng hustisya at pagganti. Binibigyan po ito ng reiteration and expound po ng Isaiah 30 verse 18 na ang Diyos ang gaganti. Magpasensya tayo, magtiis tayo at matuto tayong maghintay ng balik ng Diyos sa mga maling ginawa ninuman sa atin. At yung pang pinakapaborito pong verse ng marami, yung Isaiah 30, especially yung mga may edad na, Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi po diyan, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Sino daw sila? Those who wait upon the Lord. Those who wait upon the Lord will renew their strength. Napakarami po niya mga talata na yan. Kung maglilista po ako na maglilista sa inyo, mga kapatid, baka po mapagod kayo kababasa. Pero you can even Google, no, and search how many verses in the scripture pertains to waiting. Marami po yan. Napakadalas po sa ating mga buhay ay naniniwala tayo na magagawa natin ang lahat ng pwede nating maibigan. Sa pamamagitan ng teknolohiya na tumutulong sa atin para pabilisin ang mga gawain, nagtutulak naman ito para mawalan tayo ng pasensya sa mga bagay na mabagal dumating. Katulad na lang po sa paglalaba, nakakapaglaba po ngayon habang nakakapagluto At nakakapagluto po ngayon habang nanonood ng telebisyon. Tawag po natin doon multitasking. Nagagawa natin ang maraming mga bagay dahil sa tulong ng teknolohiya. Pero ang downside nito, nawawalan tayo ng pasensya. Dahil mabilis ang lahat ng bagay at nagagawa natin ang gusto natin sa pamamagitan ng teknolohiya. Gusto natin kasi we are in control. Pag meron pong bumigay, nasira at hindi nag-function, nabuburyong tayo, no? Naaaburido, nagagalit, sumasama ang loob, naapektuhan po tayo. Kasi hindi na po tayo makapaghintay. Mga kapatid, hindi natin kontrol ang lahat ng bagay. May mga bagay na hindi aayon sa panahong itinakda natin. Sa panahong ating hinihingi. Kailangan po natin magpasensya at kailangan po nating maghintay. Tandaan po natin, even Moses needed to be prepared for 6 full days in order to be able to experience the awesome presence of the Lord. Minsan kaya po hindi rin natin maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay natin, ang kanyang kapangyarihan, kasi tayo na po kumikilos kaysa siya. Pinangungunahan na natin ang Diyos kaysa sa kanya. At mas tingin natin, mas magaling pa tayo sa Diyos at mas mahusay tayo. Kaya we take control. So if Moses had to wait 6 days, then it should not surprise us if we need to wait days also. Maybe 60 days, 60 months, or even 60 years old for the fulfillment of God's purpose in your life. Amen? 3 po ang anak ko. Sa palagay nyo, sino po ang walang pasensya? 3 po yung anak ko. Si Yenyen, si Rebreb, si Ru. Alam niyo po, sa 3 kong anak, si Reb po yung pinaka-articulate. Siya po yung hindi pumapayag ng walang paliwanag. Ganun po yata yung mga typical sanguine. Yung temperament po kasi nung aking si Rebreb ay sanguine. Hindi po siya madaling tumanggap ng paliwanag. Kailangan i-justify mo. Pag may hiningi po yon at hindi mo ibinigay, tatanungin niya bakit.
Pag nag-request po yon at hindi mo pinayagan, sasabihin po nun, bakit? Kailangan mo mag-explain. At minsan, kailangan mong ipaunawa sa kanya na justifiable yung reason ba't hindi mo siya pinapayagan. Mapilit po yun eh. Wala ding pasensya. At dahil po doon, nung bata po siya, inuunawa ko yan madalas eh. Madalas po pinapaliwanagan, pero kinalakihan niya na po yung bagay na yun na talagang ganun yata yung personalidad niya. Pag humiling niya na, tayo, pupunta po ako kina ganito. No? Hindi pwede. No? Bakit po? Pandemic eh. Hindi mo ba alam na pandemic? Alam ko po. Pero pwede naman po. Hindi naman magbabawal ng government. Ganito. Ang dami niyang paliwanag. Pero sasabihin ko sa kanya, maghintay ka. Hintay mo matapos ang pandemic. Kailan po matatapos ang pandemic? Ganito. At ang dami mong pampaliwanag. Minsan, pag bata pa, nakakatuwa. Minsan, articulate. Sabi mo, bibo. Pero pag matanda na po yung hindi marunong maghintay, mga kapatid, nakakapiko na po ito. Now, be patient. Yun ang lagi ko sinasabi, be patient. At importante po yun. Pero alam niyo po mga kapatid, sa mga anak natin, ang pagtuturo ng pasensya ay magsisimula lagi sa atin bilang mga magulang na ipakita ang halimbawa ng pagpapasensya. Pwede ba nating asahan sa kanilang maging pasensyoso sila kung nakikita naman sa atin ang lack of patient at ang pagiging impatient din natin. Sabi po ng Diyos sa atin, the Lord is also saying to us today, be patient my child, if you wait on me, I will give you a treat and I will give you what you want. Di ba? Minsan ganun. No? Ganun din ako sa mga anak ko eh. O, maghintay lang kayo. Pag natuto kayo maghintay, ganito. No? Ibibigay ko yung mga gusto ninyo. So mga kapatid, be encouraged. The Lord is preparing us for great things. So why don't we spend time seeking Him, in worshiping Him, in waiting at His feet? Now, He will meet us. There's so much work to be done, but we need to wait for the timing and the time of the Lord for our lives. Now, sagutin po natin yung tanong, what is the purpose of waiting? No? Ano sa palagay ninyo ang layunin ng paghihintay? Number one, purpose of waiting, number one, to rearrange our priorities. Ang Diyos ay inaayos ang ating mga prioridad. Kaya po hindi agad niya binibigay yung mga gusto natin, baka ito'y sablay sa gusto niya. Ang nais kasi ng Panginoon, yung kagustuhan natin ay umayon sa kanyang kagustuhan. Alam niyo po ba yung Acts chapter 1 verse 4? No, hindi ko po nailagay sa PowerPoint natin yung verse, yung the full verse. Ito po sa Acts chapter 1 verse 4. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Ang Panginoong Jesucristo, no, pagkatapos po niyang mabuhay sa mga patay, nagkasama po sila ng kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, huwag ninyong lisanin ang Jerusalem. Maghintay kayo rito at hintay ninyo ang kaloob ng Ama. At ano yun? Yun yung Holy Spirit. Hintayin nyo ang Holy Spirit. Do not leave Jerusalem. So, mga kapatid, kung inyo pong titingnan, the man who put him death few weeks earlier ay nasa kapangyarihan pa rin. Kung pinatay nila si Jesus at ipinako sa krus, ibig lang no sabihin, yung mga followers ni Jesus is also subject on the same predicament kung hindi sila tatakas. At ang pinakamagandang solusyon para sila'y makaiwas ay ang tumakas sa Jerusalem at lumayo, sapagkat dun mismo si Jesus na kanilang sinundan bilang kanilang guro ay ipinako. Pero binilinan sila ng kanilang guro na huwag kayong aalis ng Jerusalem. Bakit kaya? No? Is it because they need to wait for the Holy Spirit in Jerusalem? Bakit? Hindi ba bababa ang Holy Spirit sa kanila kung nasa ibang lugar sila? No, naisip niyo po ba yan? Bakit sa Jerusalem? Jesus commanded them to stay. If they left, probably it will show a lack of courage and reveal a fear of what man might do to them. It would also show a lack of faith kung sila'y tatakas. Pero ano ginawa nila? Nanatili po sila sa Jerusalem. Hindi po sila umalis doon. At kung anong dahilan, naniniwala po ako na nais lang ng Diyos na i-rearrange ang prioridad nila.
Nung sumunod ba kayo sa akin? Siguro ganito sinasabi ni Jesus. Nung sumunod ba kayo sa akin? Anong purpose nyo ng pagsunod? Pinaliwanag naman yan ng Panginoong Jesucristo nung siya nabubuhay pa. Ang anak ng tao ay walang mahigaan ng kanyang ulo, buti pa yung mga fox, meron silang lungga. Pero ang anak ng tao, wala ni anuman. Susunod ba kayo? They followed him. In spite of that, they followed Jesus hanggang sa huling sandali ng kanyang kamatayan. Ngayon pa ba naman nila ito iiwanan? So yung empowerment ng Holy Spirit na magbibigay ng panibagong perspective, ng panibagong pananaw, ang dapat nilang hintayin. And they need to wait it. Saan? Sa Jerusalem. By staying in Jerusalem, Jesus forces them to confront their fears and quells their budding enthusiasm. Tandaan po ninyo, waiting is hard for all of us. Lalo na yung mga on-the-go person. Yung mga taong who always want to take control. No, hindi madali para sa kanila ang maghintay. Pero ito ang ibinilin ng Panginoon sa kanila, kaya kailangan nilang sundin. Have you ever wondered why God doesn't speak to you more clearly? It could be because you're going too fast, that you cannot hear the voice of God. Minsan po kaya hindi natin marinig ang boses ng Diyos kasi ang tuli natin eh. Kaya hindi, alam niyo kapatid ko, nag-request niya, sabi, Kuya, pwede ba? Maganda yung may PowerPoint ka sa Tinig ng Pag-asa para na isusulat namin yung mga points. Kasi ang bilis mo magsalita eh. Mga kapatid, pwede namang i-rewind yan. At kung mabilis ako, baka naman mas mabilis, ano tawag doon? Kung may mga pagkakataon kung sa Diyos, kaya hindi natin marinig ang kanya sinasabi, baka naman tayo ang sobrang bilis minsan. Hindi po ba? So, could it be because we are going too fast that you cannot hear His voice? Waiting, mga kapatid, rearrange our priorities. It slows down our schedule and forces us to listen to God. Kaya waiting is very important. And that is one purpose of waiting, to rearrange our priorities. Pangalawa, another purpose of waiting is to test our faith. Jesus gave a specific instruction in 3 areas. Ano sabi niya sa mga alagad? He told them to wait. So wait. Specific yon. Maghintay kayo. Binanggit din niya kung saan at ang sabi niya sa Jerusalem. He told them what to wait, and they need to wait for the promise of the Father, which is the Holy Spirit. But Jesus didn't tell them how long to wait. Minsan napaka-specific naman na sinasabi ng Diyos eh. Hintayin mo ito sa ganitong panahon at ito ang hihintayin mo. Pati lugar binabanggit. Pero yung time of waiting, yung moment of waiting, yung period of waiting, hindi niya sinasabi kung gaano katagal. Ganito rin kay Moses, pinakyat niya si Moses sa bundok, pero hindi niya sinabi nung hintayin mo ako ng 6 na araw. They had no idea whether they should wait a week, a month, a year, 10 years, or 40 years. Some of you are in the same place right now. You are waiting and you don't know how much longer you can hold out. You feel like giving up and walking away from your dreams. You wonder if prayer is waste of time or because God has not answered your petition. Perhaps you've been waiting for a month or a year already and deep down in your heart, you would like to give up. Tandaan po ninyo at huwag niyong kakalimutan, si Abraham at si Sarah waited 25 years after the promised birth of Isaac. Remember also what happened when in a moment of weakness, they took the matters into their own hands. At ano po nangyari? Sinilang po si Ismael. At ito po yung nag-create ng conflict between the daughter of Sarah and the daughter of Sarah, the sons of Sarah and the sons of Hagar. Kaya po ito po yung naging conflicting moment sa buhay ni Abraham. Because hindi nila nagawang maghintay. Pinangunahan nila ang Diyos sa kanilang pagkainip. At minsan ito po nagiging resulta ng ating padalos-dalos na pagkilos dahil hindi nating magawang hintayin kung anong gusto ng Diyos. Right now, maybe you are in pain. Mahirap po maghintay habang may sakit.
Maybe you are suffering right now from some kind of an illness, but still, the message still the same. God want you to wait. Ano pa layunin ng paghihintay? Susunod po, number 3, to purify our motives. Marahil mga kapatid, nais ng Diyos na ating baguhin ang mga motibo natin at linisin natin ang ating mga motibo. Ba tayo naglilingkod? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ating ginagawa? Meron pong talata sa Mark 9:35. Ang sabi po dyan, sitting down, Jesus called the 12 and said, if anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of all. Siya ay inaupo, tinawag ang 12, at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Ito po'y kasaysayan at karanasan ng mga alagad. Dumating din po sila sa panahon na nagpapataasan po sila ng ego at gusto nila na sila ay maging bida. Minsan po tinanong sila ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, ano pinag-uusapan ninyo habang tayo nasa daan? Hindi po sila nakakibo. Hindi po sila nakapagsalita. At mula po sa katahimikang yon, sila po inaupo at sinabi ng Panginoon sa kanila, kung sino man sa inyo ang gustong maging una, dapat siya ay maging huli at maging lingkod ng lahat. Marahil narinig ng Panginoon ang kanilang pag-uusap tungkol sa kung sino ang bida, kung sino ang sikat. By the way, ang kasaysayang ito ay nangyari after nung tinatawag na transfiguration ng Panginoon. Nung umakyat siya sa bundok, sinama niya si Peter, si James at si John. At doon sa bundok na yon, ng pagbabagong anyo ng Panginoon, nakita ni Peter, ni James, si John, si Moses at si Elijah. Ipinakita ng Panginoon sa kanila yung katawang panlangit. Nagniningning na katawang panlangit at ibinili niya sa 3. Pagbaba natin, don't tell this to anybody. Huwag nyo itong pagsasabi. Sa palagay nyo kaya mga kapatid, ano nangyari? Ang spekulasyon ko, pagbaba nila, tinanong ng ibang mga alagad, saan kayo pumunta ni Lord? At anong nangyari doon sa taas ng bundok? Una, let us speculate. Una, pinakinggan nila yung sinabi ng Panginoon na huwag ipagsasabi. Kaya siguro ang sabi nila, secret eh. Amin-amin lang daw yon. Huwag daw naming ipagsabi sa inyo. Kaya kaming 3 lang ang nakakaalam nun. Binilin sa amin ng ating Panginoon na huwag namin kayong sabihan ng mga bagay na naganap sa bundok. Ano magiging damdamin nung siyam? Ano kayo? Privilege? Ano naman kayo? Masyado naman kayong pabida? Di ba? Bakit hindi nyo ikwento sa amin kung ano? Masama ba na malaman namin? Alagad din naman kami. Yun po yung pwedeng possibility. Di po ba? Or, pangalawa, marahil sinabi nila. Yung bilin ng Panginoon na huwag ipagsabi, ay sinira nila at sinabi nila sa mga alagad, alam nyo ba, napakapalad namin kasi nakita namin ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Nakita namin si Moses, nakita namin si Elias, at pambihirang karanasan ito. Hindi namin yun malilimutan. At marahil, kung gano'n na nangyari, yung siyam, nagdamdam. Sabihin, bakit naman ng Panginoon? Sa 3 ito lang ipinakita yung bagay na yon at hindi ipinakita sa amin. Dahil doon, habang nasa daan, nagtatalo-talo sila. Pinagtatalo-talunan, mas lamang kami. Nakita namin yung pagbabago ng Panginoon na hindi ninyo nakita. Kaya, pagdating nila doon sa lugar na kanilang pupuntahan, tinanong sila ni Jesus, anong pinag-uusapan nyo sa daan? Hindi sila nakakibo kasi ang pinag-uusapan nga nila nakakahiya. Yung kung sino ang bida, kung sino ang magaling, at kung sino ang nakakalamang sa bawat isa sa kanila. Mga alagad po ang pinag-uusapan natin, ho. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, mali ang prioridad nyo ng pagsunod sa akin. Mali ang layunin ninyo ng inyong paglilingkod. At habang nakaupo, sinabi ni Jesus sa kanila, if anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of all. Minsan, ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin sa panahon ng ating paghihintay. Baka may mga bagay na mali sa motibo natin ng paglilingkod at ng pagsunod, kailangan natin itong itama. Amen? Kasi po mga kapatid, ang mangyayari dito, habang naghihintay sila ng Holy Spirit,
hindi nila nalalaman na pagbaba ng Holy Spirit, isang sermon lang ni Peter, 3,000 ang mga mako-convert. Ano pwedeng idulot nito? Pwede itong magdulot ng kayabangan kay Pedro. Wow! Grabe! Ang galing kong preacher! Imagine mo, isang sermon ko lang, 3,000 ang naligtas. At kung hindi mababago ang kanyang motibo, kanya itong ikalalaki ng ulo at magiging cause ng problema sa misyon at layunin ng Diyos. Kaya they need to wait to purify the motives of their heart. For them to realize it is not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Zechariah 4:6. Amen? Susunod, ano pa hong layunin ng paghihintay? Number 4, to increase our gratitude. Hindi niyo po ba napapansin, mga kapatid, kapag matagal dumating ang isang bagay, tapos dumating ng hindi mo inaasahan, di ba? Puring-puri. Talaga namang, ganun na lang ang pasasalamat. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, at dumating ito. Po, the longer the disciples waited for the Spirit to fall, the more they appreciated the answer when it finally come. This is one reason our prayers usually are not answered during the first time we pray. Para kasabikan natin ito at mapasalamatan natin at mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos pag dumating na ito. We would begin to take God for granted and treat Him like a celestial slot machine or a genie in a bottle kapag dumarating agad yung sagot sa ating prayer. Pero ang ating Diyos ay Diyos na kumikilos ayon sa kanyang kapanahunan, ayon sa kanyang kagustuhan, at ayon sa kanyang kaparaanan. Po? Kaya, sabi nga, when God put us in a position of waiting on Him, the answer almost always will surprise us. Po? The Lord told the disciples to wait for the promise of the Father, and that is the coming of the Spirit, and that is a waiting period, a preparation period para sa mga alagad. At dahil po doon, nung naghintay sila, matindi ang naging epekto nito nung natanggap na nila ang sagot, and that is gratitude and appreciation for the answered prayer. Panghuli, panlima, to remind us that He is God and we are not. So, tandaan po natin, Jesus told those assembled disciples two things. Two things that they must have been hard to hear. One, stay in Jerusalem. And two, wait for the promise of the Father. Sinabi po ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, He commanded them to do these things. This isn't suggestion or negotiation rather. It is a command, and the command is from a superior to the inferior. It is God telling His servant what to do. Hindi po ito option. Hindi po ito pakiusap. Ito po ay utos. Kaya sana po sa mga panahon ng paghihintay, ma-realize natin na ang nagpapahintay sa atin ay hindi basta-basta. Hindi ba tayo minsan ganun? Pag ang iniintay natin, mahal natin, kahit na anong tagal, maghihintay tayo eh. Diba? Di ba naranasan nyo naman yan? Meron kayong kadate na nililigawan ninyo o kasintahan ninyo. Minsan na kahit na maghapon yata, maghihintay ka, dumating lang dahil sa iyong kasabikan na makita eh. So, ang nag-uutos po rito ang Diyos. At ang Diyos na nag-utos ay hindi nakikiusap, kundi nag-uutos. Because God is God and we are not, He often does things that make little sense to us. But we need to wait. In the Old Testament, He guided His people with the holy cloud day and night, and fiery pillar of fire or pillar of fire by night. Sometimes the cloud would move for days on end, then suddenly, without warning or explanation, it would stop. Then it would move again, and then it would stop. Hindi po sila lalakad hanggat hindi lumalakad ang ulap.
No? Ganun po ang pacing ng bansang Israel sa disyerto. Kapag gumalaw yung ulap na nasa harapan nila, lakad sila. May panahon na titigil ito, walang explanation. The only command that God told these people is to follow the cloud. I am sure there were times when those weary Israelites felt like shouting, "Why don't you stop and let us rest? And why don't you move right now and let us go?" Pero ang sabi po, no, you just need to wait and follow the cloud. There are times also in the Christian life when God only command us to wait. When those moments come, God rarely explains Himself or makes the big picture clear. All of this reminds us that in the end, our God is the sovereign God, and He chooses the time, the places, or everything in our life according to His purpose. He sets the path for each of His children, and He doesn't consult us in advance. Siya po ang masusunod. Dapat lang po tayong sumunod at maghintay. Amen? So purihin po ang Panginoon, mga kapatid. I hope naging paalala sa atin. Hindi ko po alam kung ano na po mga kalagayan ng ating mga buhay. Hindi ko po alam kung anong inyong hinihintay. Hindi ko po alam kung inip na po kayo. Ito po kasi ang karanasan ng maraming mga tao ngayon, lalo po dito sa Winnipeg. Naka red alert po kami dito. Malapit nang magpasko. Gusto mong bumili ng regalo, wala kang mabibilihan. Gusto mong mamasyal sa mall, walang mall na bukas. Gusto mong bumili ng isang bagay, kapag hindi essential, hindi po ito binibenta. Marami pong mga bagay na tumigil na minsan wala tayong magagawa kundi maghintay. Mga kapatid, patience is still a virtue. When God is telling us to wait, we just need to wait. Amen? Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid, sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Pwede po bang saglit tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po ako sa iyo, dinadalangin ang mga kapatid namin na dumadaan po sa mga karamdaman. I am praying, O Lord, for healing sa buhay ng aking mga kapatid. Ang eye check-up po ni Nanay Elong Santarin, inilalapit ko po sa iyo. Ang patuloy na kalusugan ni kapatid na Tess Castillo, ang pagpapala mo po at pagdamay sa karamdaman ni Kuya Paul Atanasio, ang patuloy po na physical at spiritual growth and protection sa pamilya ni Ate Ruby Bilang, ang kagalingan po ng paa ni Ate Apin Reyes, ang patuloy po na pagsubaybay at pagsama kay Kuya Nestor Sinfuente na ngayon po ay nasa karamdaman din. Ikaw po ang kumilos sa kanya. I am praying, O Lord, sa pamilya ni Erwin Bulabog, ang pamilya po ni Jem Ringor, ang sambahayan po ni kapatid na Noel Moniz, ang pamilya po ni Pastor El Capillar, ang patuloy po na pagkilos mo sa buhay pa ng ilan naming mga kapatid ni Kuya Dani Kuya Dani Paredes at ni Ate Christy na ngayong araw na ito ay pauwi ng Pilipinas. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pag-iingat at pagsubaybay. Ganon din po ang patuloy na pagkilos sa buhay ni Kuya Dani para sa kanyang kagalingan. Maraming pong salamat, Lord. Si Ate Esther Bautista, pinapanalangin ko rin po sa iyo para sa kanyang nararanasan. Ganon din po si Debbie Bernabe. Magpala ka po at magpagaling, maging kay Jules Masalunga at ang mga kapatid namin, Panginoon, na dumadaan sa mabibigat na karanasan ng buhay. Lord, maraming pong salamat. I am also praying for Kuya M.A. Paredes. Kagabi po ay inuubo po siya. Dalangin ko po ang patuloy mong paghipo. Ganon din po kay Tita Tessie Paredes Chu, kay Tita Myra, at ganun din po, Panginoon, sa mga tagapakinig namin sa Tinig ng Pag-asa. Iba't iba po, Panginoon,
ang mga karanasan namin, may mga dumadaan po sa mga masasayang kalagayan ng buhay, meron pong mga nasa maayos na kalagayan, pero meron din po na nasa kabigatan na wala pong malalapitan kundi ikaw. Pwede po bang paglambingan ka namin, Panginoon, na katagpuin mo naman ang mga panalangin ng bawat isa sa kanila at iparanas mo po, Panginoon, ang iyong pagkilos at pagdapo ng iyong mapagpalang kamay sa bawat isa. Lord, alam po naman namin na hindi man namin banggit ang mga pangalan, ay kilala mo sila. We are also praying for Kakang Lole Atanasio, ang patuloy na pagpapala kay Nanay Elisa Capillar, kay Kuya Bobby Marasigan, si Tatay David, si Nanay Elong, si Nanay Engay, si Nanay Honor, si Nanay Tateng, ganun din po, Panginoon, si Nanay Puste Paredes, wag mo po silang pabayaan, Panginoon, si Kuya Ban Magkawas, ang patuloy na pagpapala mo po sa bawat isa sa kanila, at alam mo naman, Panginoon, na wala kaming ninanasa kundi ang kabutihan ng bawat isa sa kanila sa kanilang pisikal na kalagayan. Dalawin mo ang mga nasa hospital, Panginoon. Dalawin mo ang mga nasa bilangguan. Dalawin mo po ang mga tahanan ng mga nangangailangan. At patunayan mo sa kanila na nariyan ka para dinggin ang aming mga panalangin. Maraming pong salamat, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang araw po, Ate Yoli Makatumpag, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Mean Maala, God bless kapatid. Ate Yoli, si Ate Noemi De Leon, magandang araw Ate Noemi, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Noel Andamo, magandang araw, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kuya David Manipol, Ate Telly Hernandez and Kuya Chirit, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ate Jocelyn Lope, magandang araw po. Ganun din po kay Nanay Carolina Bukiran, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Kuya Noel Lapus, kay Ate Ading Hinido at kay Kuya Dante, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Nelia Fernandez at kay Kuya Rene Fernandez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun din po kay Bobet Basila. Happy birthday po pala ngayon ay November 27, birthday po ng aking kapatid na si Lando. Yung sumunod po yun sa akin, pero sabi po ng iba mas matanda yung itsura kaysa sa akin. Yun, pero ako po ang panganay. Lando, happy birthday. Ganun din po kay Juliet, yung akin pong hipag. Ngayon po, araw na to, birthday na po niya sa Pilipinas. Magkasunod ang birthday nitong mag-asawang to Kay Juliet at kay Lando, happy birthday sa inyo. So, ganun din po kay Ate Betty Saria, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Rosie Silla, magandang araw po. Kay Kumaring Norma Luarca, yan, magandang araw po, Ate Norma. Ganun din po, sabi po ni Ate Jocelyn Lope, babasahin ko lang po. Blessed morning everyone. Yes, sometimes we're impatient of waiting, but we have to learn how to be patient. In the end, you'll realize the good thing in it. God has reason to keep you waiting. Wow, ang ganda naman nun. Salamat po, Ate Jocelyn. Yan, ganun din po, magandang araw kay Ai Advincula at kay Eric Advincula. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Lorna Gamier. Si Lorna ay nasa Saudi Arabia. Meron siyang alaga, si Princess Gaida. Ayan, hello Princess Gaida, I hope everything is okay with you. Nakikinig daw po siya ng Tinig ng Pag-asa. Ewan ko kung naiintindihan niya, pero si Lorna ay tinatranslate niya ito. So pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Ate Agi Victa, kay kapatid na Romulo Javier, magandang araw sa inyo. Kay Ate Nene Enriquez, pagpalain po kayo ng Panginoon, Ate Nene. Kay Pastor El Capillar at kay Ate May Capillar, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Kuya Radante Kerubin, kay Ate Elizabeth Sanchez, kay Ate Merly Toledo, pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Kay Ate Leslie Tamundong, magandang araw po. Yan po yung mga taga Karsadang Bago. By the way, ang inyo po lingkod is speaker sa Sunday sa Karsadang Bago. Kapatid na Oli Bandamo, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Nita Leyba, magandang araw po. Mari V. Frias, si Maribeth Eusebio, at si Marjorie Enriquez. Sunod-sunod po itong magkakapatid na to. Makikita niyo po yung kanilang
puro amen. Ang kanila pong sinasagot, puro amen po, amen po. Si Marivi, si Maribeth, si Marjorie, si Maricar. Talaga naman, sunod-sunod yung apat po yan na magkakapatid. Anak po yan ni Ate Nene Enriquez. Sila po, buong pamilya, nanonood po ng Tinig ng Pag-asa. So, sabi nga, the family that prays together stays together. So, yung pamilyang nanonood ng Tinig ng Pag-asa, sabay-sabay po kayong natututo. Sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy kayong maging pagpapala sa buhay ng iba. So sa pamilya Enriquez, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ganon din po kay Ate Fe Bay Santos, magandang araw po. Si Ate Fe ay taga Lumil, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si kapatid na Agi Victa ay Paliko, kung hindi ako nagkakamali. Huhulaan ko lang po ako sa ang mga. Si Ate Esti Demitilio, ngayon ko lang po nakita yung inyong pangalan. Sana po ay manood kayo lagi. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Ate Esti. Si Kuya Rodante Kerubin ay taga Karsadang Bago rin po yata ito. Ayan. Si Ate Neneng Sintos ay Ate Neneng parang Karsadang Bago rin. Ewan ko po, hindi ko po sigurado. Sorry po. Si Kuya Eric Maines ay taga Silang. Si Kuya Dol Paredes ay Pasong Santol. Si Ate Maricruz dito po sa Winnipeg. Ayan, si Lorna ay UCCP sa Anabu, pero nasa Saudi siya ngayon. Kapatid na Rowena Corpus, ang mga Corpus ay nasa Bukal, kung di ako nagkakamali. Sana tama ako. Kapatid na Merly Toledo, si kapatid na Merly siguro ay Malabag, hindi ako sigurado. Ate Olive Andamo, hindi rin ako sigurado. Kapatid na Banji Magnaye, si Banji ay Lumil. Yan. Sana tama. Nanay Carolina Bukiran, Silang. Ate Paz Perez, si Ate Paz Perez ay Karsadang Bago rin yata. Si Ate Norma Luarca ay Sipat. Ayan. Si Tita Mayra Paredes Libertino, good morning po, pati po sa mga kapatiran natin sa Aristocrat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Dong Kalunya, magandang araw po. At Ate Ruby, pakinggan, magandang araw. Kapatid na Darren Sakdalan, ayan, at si Marlet Sakdalan. Si Len Quizon Almansa, sino pa ba? Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo, Nanay Belen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Delia Magkawas, Pastor Ian Chester Abad, ayan, praise the Lord. Pagpalain ka ng Panginoon. At magpatuloy ka, Pastor, sa iyong ginagawa. And ang favor nawa ng Panginoon ang sumaiyo sa karunungan at tumayo ng may katapangan sa pangangaral. By the way, ito pong si Pastor Ian Abad ay pastor po ng Heartland, yung isa pong church dito po sa Winnipeg. Thank you for watching, Pastor. Nanay Crisanta Saria, magandang araw po sa inyo. At marami pa. Patnubayan daw kayo ng Panginoon. Ang bati po ni Kuya Larry Montillano. Mel Valdez, Cavite City. Yan, magandang araw, Mel. Kuya Bayani Magkawas, magandang araw po. Kuya Eddie Sauler at kay Ate Del Sauler, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Kuya Eddie at si Ate Del ay mga magulang ni Elaine Sauler Tumbokon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Elisa Banasihan, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Elizabeth Ernie, yan, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Arlene Paredes at kay Pastor Darrell Paredes, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Omi Cruzat, magandang araw po. Kay Mimi Silya, ayan, so pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Agnes Causaren sa Bukal, ayan, pamangkin pala ni Agnes si Banji, ayan. So si Ate Esther, so sabi po 4th chemo session ni Ate Esther ngayon. So God bless po, Ate Esther. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I hope everything is okay with you. Di ko po nakikita si Ate Esther. Ate Esther, pinababati po kayo ni Dang at sinasabi po ni Dang, if you need help or anything, just give us a call. Magpagaling po kayo. Si Ate Esther po is battling cancer also right now.
but she is on her 4th cycle ng chemo. So we are praying na everything will be okay with her. So pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Elizabeth Ernie ay kapatid po pala ni Raquel Villanueva. Ayan. Si Atenelia Saprid Fernandez naman po ay taga UCCP Anabu, na ang kanilang pastor po ay si Pastor Zaldi Camia. Yan, si Pastor Felizardo Camia. Yan. So yung pastor po ng Anabu, Camia din po yun. Yan, magandang lalaki rin po yun, no? So pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig. Friday na po. Ayan, parang napakabilis ng araw, no po. So paano yan? Sa Lunes na huli tayong makikita-kita. At patuloy po kayong mag-ingat, lalo na po yung mga taga Winnipeg, no? Padami ng padami ang kaso po ng COVID. Patuloy po tayong umasa at maghintay. Narinig ko po kanina yung AstraZeneca sa Pilipinas, mukhang nagkasundo na po yata sila sa pagbibigay ng vaccine sa Philippines. Meron po akong kaibigan na nasa UAE. Ang UAE, nagsasaksak na po sila ng vaccine. So ang balita ko po dito sa Canada ay first quarter ay magkakaroon na rin po. So yan po, palatandaan po yan na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng karunungan ng tao para igawad ang lunas sa karamdamang ito. So ayun po. So maraming salamat, at ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ang sumainyo. Happy weekend everyone, and stay safe, and God bless. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.